Yan mga boss, meron tayong Kia Picanto na tinotrouble ngayon. Low power tapos nagba-backfire. So ito yung tinotrouble ngayon. So dito muna kami nagsimula dito sa mga high tension wire, spark plug. Tapos ayan, kinabitan namin ng pressure gauge yung ating fuel pump kung pasado ba ito sa pressure. Ngayon mga boss, nakita namin na talagang nagba-backfire siya pagka uminit na yung makina or pag nino-road test mo na. Kaya dito kami nagsimula muna sa paglilik test ng mga kuryente kung may mga leak ba itong high tension wire niya or may problema yung spark plug. Ito pinalitan ko na rin ng spark plug pero ganun pa rin. So meron pa rin siyang backfire at pagka uminit ay humihina ang hatak. So isi-share ko po sa inyo kung ano naging problema ng ating Kia Picanto. Oh, hindi na kabit yung sakit. Hindi mo kinabit. Start. Batay. Start. Tingnan mo yung pag nire-rep ko kuryente. Tama. Alin ang mahinang kuryente dito? Punutin mo ulit. Isa-isa. Yun, lumusin mo. Ay, sir. Oh. Kaya na, dala ko na yung Hindi na. Anong sakyan yan, sir? Yung Toyota 2.0. Sige. Diba? Problema lang Tumaas? meron kumita ka dito ni mekaniko mekaniko. Ito ang mahina eh. Palitan mo ka lahat yan. Pinutin ko to. Start mo ulit. Yun. Nakita nga natin may leak dun sa kanyang coil, sa kanyang tube or may butas mga bossing. Kaya nung binunot natin yung high tension number 3 ay patay kagad yung makina yan. Pagmasdan yung mga boss. Sa gilid na lumalabas. Basag pala yan. Basag yan eh. Dapat dito lalabas yan eh. Wala na dito. Fuel pressure natin pasado 50. Palitan mo ng bagong coil muna. Eto, may pamalit na tayong ignition coil. Nakita nyo naman mga boss na nasa tube na lumalabas yung Palitan natin ang coil doon. kuryente. So butas pala yung gilid nitong luma niyang coil. So papalitan muna natin ng bago. Titingnan natin kung mag-i-improve ba itong ating Hyundai Getz na tinotrouble ngayon. So yung pressure naman ng fuel niya ay nasa 50 PSI. So pasado po. Ngayon i-re-rep ko kung nagbago na ba itong ating Kia Picanto. Yan, wala na yung hagok niya. Yan oh. Tapos pressure test tayo. Kabila. Ito naman. Yan. Yan. Kinabit namin dito sa may fuel pump. Doon kasi sa may fuel reel niya o common reel ay iba yung saksakan, kaya dito na lang kinabit. So yung pressure ng pump niya goods. Yan mga bossing. Low power kasi to, lalo na pag uminit.
Yan, painitin ko lang to, tapos titingnan ulit natin yung pressure ng pump. Yan natin itong luma. Pakita natin sa may-ari yung luma. Iniwan lang kasi ito, sir, eh. Oo. Si Palyado. Coil. Lumalabas na yung kuryente sa gilid. Oh, ayan. Mamalya siya. Oh. Ganyan siya. Backfire. Yan ang problema ng Kia Picanto natin. Tingnan nyo mga boss, nung pinaandar natin, akala namin nakuha na namin sa ignition coil kasi sobrang lakas nga ng misfire nung luma niyang ignition coil. Ngayon, nung nagpapaandar na kami ng medyo matagal, ayan, namamalya ulit siya at nagkakaroon ng hagok. So tiningnan ko na naman yung fuel pressure, so hindi naman nagbabago. Ibig sabihin dito lang talaga may problema. Ipapakita ko sa inyong mga boss kung ano pa naging problema nito, bakit bago na yung ignition coil, okay naman yung pressure ng ating fuel pump, ay nagkakaroon pa rin siya ng low power at nagbabackfire pa rin siya. Dito didiscoveryhin natin tong ating Kia Picanto na tinotrouble ngayon, kung bakit low power pa rin kahit bago na yung ignition coil natin. So ayan mga boss, sa pag-check natin ay meron siyang palya pa rin kahit na-improve na natin yung coil, nawala na yung misfire, ay meron pa rin siyang palya, no? Nawawala ng power yung makina. At upon checking naman sa fuel pump supply, okay naman. So sinunod natin yung kuryente. Kasi yung dati may lumalabas talaga rito na kuryente sa coil niya, butas na. So pinalitan natin ng brand new, nag-improve naman, kaso wala pa rin yung 100% niya na hatak or power dun sa makina. So pinabuksan ko tong timing belt, chinek namin yung timing, at ng pagkakalas namin mga boss, ito yung nakita namin dito sa Kia Picanto. Yun, sana mapanood din ng may-ari ito kasi iniwan na to dito sa atin. Ayan yung pulley niya, medyo bingkong na rin. Ayan, lumaki rin yung butas dito, nawala yung forma ng butas dito. Tingnan naman natin dito. So napansin ko, ayan yung crankshaft plate. Ito yung trabaho ng crankshaft plate mga boss. Ayan o, yan yung kumukuha ng signal sa ating crankshaft sa timing. Ayan, ano na rin siya, busalsal na rin yung gitna, wala na yung guide. Tapos yung sprocket naman, ayan, winilding na sa ating crankshaft. So lumuwag siguro dati ito, kaya winilding. So anong nangyari, ayan, hindi na mabasa ng crankshaft sensor natin yung tamang signal o timing. Dahil yung crankshaft natin ay busalsal na. Pati sprocket, ayan, winilding. Kaya pala nagkakaroon ng pamamalya or low power kasi wala sa tamang timing yung kanyang crankshaft. So yan, eto nga, sana mapanood ng may-ari ito, na recommend ko dito i-pull out natin yung kanyang crankshaft. Titingnan namin yung pinaka guide nito, tapos yan, yung gear na yan, palit talaga yan. Bala ko talaga rito ibalik sa original kasi wala sa ayos, kaya pala siya naglo-low power o minsan nagba-backfire. Ay, hindi mabasa ng ating crankshaft sensor ng maayos yung kanyang timing or signal dahil dito. Yan, so yan, sakit ng mga ano to, yung mga ganitong Kia Picanto na 1.1 Hyundai Getz. Yan, pag lumuwag yan mga boss, huwag nyo i-waiting kasi magkakaroon kayo ng palya katulad na ito. Pati itong pulley, ayan, nasira pa.
Tapos yung reluctor, ayan, oh, kupi-kupi. Wala na sa align. Kinain pati itong tornilyo ng ano natin, crankshaft sensor. Pati itong crankshaft sensor, kinayo din. Ayan. Titingnan natin kung may budget yung may-ari nito para dito. Kasi i-recommend ko nito. Palit crankshaft gear, reluctor, tsaka crankshaft sensor. And bukod din sa palyadong makina mga boss, in-scan din natin to. Ayan, may problema rin siya sa TCM, yung P1603 at saka P1604. Ayan, sa gustong bumisita naman sa shop natin, ayan na yung location natin. Sa mga katanungan nyo po, sa mga inquiry ninyo, sa inyong mga sasakyan, ayan, pwede kayong tumawag or mag-text para may schedule po kayo pag may papagawa kayo sa inyong mga sasakyan mga bossing.